Kapapasok lang pong balita, kanselado na ang pasok sa mga eskwelahan sa lahat ng antas sa buong Luzon bukas. Inanunsyo rin ng Malacanang na wala na ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa inaasang epekto ng bagyong Christine. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Albay, bunsod ng mga pagbahang dulot ng bagyong Christine. Sa gitna ng mga paglikas, isang sanggol ang nasawit. May report si John Consulta. Inabot ng rumaragas ang tubig ang isang tulay sa Legazpi, Albay. Marami sa mga residente, buwis buhay na tinulay ang madulas na railing. Tinangay naman ng rumaragas ang baha ang ilang bahay sa bayan ng Libon dahil sa kabi-kabilang pagbaha. Isinailalim sa state of calamity ang Albay. Nagbabala rin ang PHIVOLCS sa posibleng lahar mula sa Bulkang Mayon. Nagmistulang waterfalls ang baha sa eskwelahan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, isolated ang ilang barangay sa bayan ng Del Gallego dahil sa pag-apaw ng dalawang spillway na tanging daanan ng mga residente. Sa bayan ng Pili, pinasok ng baha ang ilang bahay at isang bisimento. Iniutos na ang forced evacuation sa ilang lugar na malapit sa ilog. Sa Sorsogon, halos abot liig ang baha sa ilang lugar. Tinawid ng Philippine Red Cross ang tumataas sa baha para tulungan ang isang manganganak na. Sa Catanduanes, natrap sa gitna ng baha ang isang kalabaw. Sinubukan itong kunin na may-ari pero masyado na raw malalim ang tubig. Wala ring tigil ang ulan sa Catbalogan, Samar kaya nagmistulang sapa ang isang kalsada. Sa lakas ng hangin, natuklap ang bubong ng ilang establishmento at dumapa ang isang tent. Malawakang baha rin ang naranasan sa Cotabato. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasa 150 na pamilya ang lumikas dahil sa baha. Sa Zamboanga City, namatay ang 3 buwang sanggol na lalaki matapos mahulog habang inililikas sa gitna ng malalakas na alon. Natangay sa alon ang ilang bahay at nasira ang isang seawall. Kinansela ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat dahil sa gale warning. Ayon sa Philippine Coast Guard, stranded ang halos 4,000 pasahero. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung si Pangulong Bongbong Marcos napangiti lang nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos tinawag itong temper tantrum. Umayag naman si VP Sara sa mungkahi ng ilang kongresista na magpa-psychiatric test siya, sabay hamon na magpa-drug test naman sila. May report si Marisol Abduraman. Hindi lang sa psychiatric test kumasa si Vice President Sara Duterte. Magpapadrug test din daw siya pero may kondisyon. Dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Sinasabi nila, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Tugon dyan ni House Assistant Majority Leader Representative Jay Kong Hoon, handa silang magpa-drug test pero dapat daw ay handang humarap ang bise sa pagdinig ng Kamara. Kahit ang mga tumatakbo bilang First District Representative ng Davao City, hinamon ni Duterte. Alala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Mabilis na kumasa si Congresswoman Migs Nograles. Ang mungkahing magpa-psych test ang bise, nag-ugat sa kanya mga kontrobersyal na pahayag tulad ng pag-imagine sa pagpugot kay Pangulong Bongbong Marcos at pagpapahukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at pagtapon nito sa West Philippine Sea. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng paglabag sa batas ang banta ng bise. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. We all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. Nang tanungin naman sa naging reaksyon ng kaibigan niyang si Senator Amy Marcos matapos ang kanyang press ko noong Biyernes. Tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Si Pangulong Marcos napangiti lang ng tanungin tungkol sa mga pahayag ni Duterte. Mr. President, sir, will you respond to the Vice President?
The Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hinga namin ng komento. First Lady, any words for VP Sara, ma'am? Pero ang presidential son at senior majority leader Sandro Marcos sinagot ang bise. Ang anyay temper tantrum ng bise, insensitive daw sa namayapa na at karahasan sa nabubuhay pa. Ang pagiging balistik anya marahil ang ginagawang self-therapy ng bise at paalala raw ito na dapat alagaan ng bawat isa ang sariling mental health. I will not comment sa mga anak, no, because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, handa naman siyang muling sumailalim sa hair follicle test. Bilang paghahanda sa Bagyong Christine, pinagbawalan ng pumalaot ang mga mangingisda sa Baler Aurora habang nagpakawala naman ng tubig ang Magat Dam. May report si Katrina Son. Malakas at mataas na ang alon sa Baler Aurora. Sinamantala ito ng ilang surfer. Nagsisurf po kami habang hindi pa sobrang nandito yung bagyo. Pero pag nagbaba na po yung ordinance yung mayor namin na titigil na po kami. Pero ang mga mangingisda, bawal nang pumalaot. Marami na sira dito. Yung ito nakaraang bagyo lang, yung malakas. Halos 3 bangka nawasak diyan. Iingat na talaga kasi mahirap din magpundar. Mahal din ang bangka kahit papaano, kahit kahoy lang. Naman po rin magtapang-tapangan sa laot. Kahit po ganito na matagalan lang, magsakripisyo na lang po muna. Kaysa naman buhay ang isakripisyo. Ang MDRRMO Baler maagang nagpulong para sa pre-disaster risk assessment. Inihanda na rin nila ang magsisilbing evacuation sites at rescue equipment. Naka-blue alert na kami ngayon. Sa 8 bayan, isa lang po ang walang coastline, yung Maria Aurora. Pero the rest po ay talagang napapaikutan po ng coastline. Sa Kalanasan, Apayao, nagka-landslide naman. Agad nag-clearing operation ang DPWH. Nakaranas naman ng malakas na pagulan ang ilang lugar sa Santa Ana, Cagayan. Habang nagpakawala na ng tubig ang Magat Dam bilang paghahanda sa Bagyong Christine. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nalunod sa timba ang isang sanggol sa Bacolod City. Ayon sa mga magulang ng 7 buwang gulang na sanggol, nakasanayan na nilang ilagay sa gilid ng higaan ng timba bago matulog. Laking gulat nila nang makita ang anak sa timba at nangingitim na. Posible raw na gumapang ang anak at nahulog. Isinugod sa ospital ang sanggol pero di na umabot ng buhay. Inaano ko daw yung ano ko sa foreigner na hindi naman eh. Nanay na ibinibenta o mano ang masiselang video ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Arestado. Hinuli rin ang live-in partner niyang kasabot umano niya. Ayon sa mga pulis, isa sa mga umano'y kliyente nila ang nahuli sa Australia noong nakarang buwan. Itinanggi ng sospek ang paratang pero nakitaan ang kanyang cellphone ng ebidensya. Nasa pangangalaga na ng social workers ang bata. Hiling ng Senado na paharapin sa pagdinig bukas si Pastor Apollo Kibuloy at 5 kapwa-akusado pinayagan ng korte sa Pasig. Para yan sa investigasyon ng Senado kaugnay ng kasong human trafficking at child and sexual abuse. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napanatili ng Bagyong Christine ang lakas nito habang kumikilos pa Bicol area. Sa datos ng Metro Weather, buong araw na makararanas ng pagulan ang buong Luzon bukas. Malawakan at matitindi ang pagulan kaya mag-ingat po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa 11 p.m. bulletin naman ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine, 345 kilometers east-northeast ng Daes, Camarines Norte. May lakas yan ng hangin na 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion of mainland Cagayan, Isabela, northern portion of Quirino, northeastern portion of Aurora, Catanduanes at eastern portions ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon.
Signal number 2 din sa northeastern portions ng Northern Samar at ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes, nalalabing lugar sa Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, nalalabing lugar sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang lugar sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate, pati ang Ticao at Burias Islands, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Calamian Islands. Aklan, Capiz, northern portion of Antique, kabilang ang Caluya Islands, northern portion of Iloilo, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Dinagat Islands sa Mindanao at Surigao del Norte including Surigao Bucas Grande Group. Inaasahang magla-landfall ang Bagyong Christine sa Isabela or Northern Aurora bukas ng gabi o sa Huwebes ng umaga.